Good day mga ka-livestock, welcome back to my channel at Chard TV Livestock Farming. Shout out nga pala sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko. At kung napapansin nyo, bihira lang tayong makapag-create ng video. Updates muna tayo sa mga alaga ko mga ka-livestock. Ito po yung alaga ko, 2 months and 10 days mula pagwalay. So target natin dito 3.5 months at obserbaran din natin kung maganda ba ang paglaki nila, kasi pag medyo napansin natin na makunat silang lumaki, i-extend natin hanggang 4 months yung growing stage na gagawin natin. At mapapansin natin at naobserbahan ko na medyo hindi maganda yung paglaki nila mga ka-livestock, kasi in the past nung January, February, March, April, May hanggang June, grabe yung init. So ipinanganak sila, actually 11 sana ito, patay yung 3. Nagtaka ako na medyo ang liliit ng mga nung time na inaanak ito. Kahit ginagawa natin lahat ng proseso sa pag-aalaga sa mama nila habang nagbubuntis, yun pa rin ang resulta dahil sa init ng panahon. Buti na lang hindi nasawi yung mama nito, kasi may iba na matay sa heat stroke. May iba akong kakilala na namatayan dahil sa heat stroke. Dahil sa init ng panahon, nakaka-epekto din mga ka-livestock sa mga alaga natin. Yun nga, medyo hindi maganda yung growth nila dahil sa temperatura sa paligid. So mga ka-livestock, ang pabago-bagong klima at temperatura sa kapaligiran ay nakaka-epekto din sa growth ng mga alaga natin. At sa tag-ulan, medyo maganda yung growth talaga ng mga alaga, kasi malamig yung panahon. Yun yung gusto ng mga alaga natin. At siguraduhin lang din natin na maganda yung pabahay natin sa mga alaga nating baboy, na hindi rin sila na walang tulo, ganon. Walang tulo yung bubong, tsaka pag malakas yung ulan, hindi rin sila masyadong lalamigin. So yung mga factors mga ka-livestock na i-consider din natin yan sa pag-aalaga natin ng mga palakihing baboy natin, tsaka yung mga inahing baboy natin, dahil may kaakibat na epekto sa kalusugan nila. At previously nabanggit ko na hindi ko na talaga nagustuhan ng genetics potential ng mga baboy na to, kasi nga
ipuan tong yung mama nito, at siguro yung bur na nagamit ko sa kapitbahay lang din. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung material na yun, yung bur na yun. Halimbawa, crossbreed na, masyado na talagang crossbreed yung bur na gagamitin natin. Halo-halo ng blood, 4 na dugo na. So hindi talaga maganda yung resulta, mga ka-livestock. So i-consider din natin ang genetics ng mga alaga nating baboy, kasi napaka-importante talaga ang genetics, mga ka-livestock, in terms sa growth ng mga alaga natin. Kasi yung mga commercial feeds, andyan na yan, kumpleto na yan sa mga sangkap, kasi pinag-aralan yan ng iba't ibang feed company. Although may mga feeds talaga na subok na sa market na mabilis magpalaki. So kung ano sa palagay natin yung feeds na maganda, doon tayo, kasi available din yun sa market, kasi maraming gumagamit. Unlike sa hindi masyadong ginagamit na feeds, medyo natatambak, hindi naubos kaagad, so hindi maganda. Balik tayo sa genetics, mga ka-livestock, kung gaano ito kaimportante sa mga alaga natin. Napaka-importante talaga, dahil yun yung nagdadala sa success natin sa babuyan natin, yung genetics ng mga alaga. Kasi growth man talaga ang pinag-usapan dito, na ma-achieve talaga nila yung potential weight at the specified age ng baboy. So pag base sa pag-aaral, mga ka-livestock, yung magandang genetics daw, nag-average yan ng 150 kilos in 7 months. Kasi habang nagkakaedad yung baboy, mga ka-livestock, lalong lumalabas yung totoo talagang growing nila, yung taglay talaga nila na maabot na timbang. Balik tayo sa 150 kilos na within 7 months sa magandang genetics. Pag ipuan na daw yung street breed, yun, mga ka-livestock, kumbaga walang halo, yung halimbawa large white o kaya landrace, yun yung specified weight na abutin. Halimbawa pag ipuan na yun, mag-decrease daw yun ng 10 kilos. So in 7 months, pag ipuan yung alaga natin, magiging 140 na lang daw yung potential weight na abutin in that specified months. So kung susumahin natin, mga ka-livestock, kung i-analyze natin, napaka-importante talaga pala ng genetics potential. Kasi how about if sinasabi natin na very cross na yung baboy natin, napaka-chapsuy na, so hindi lalong magdi-decrease, kasi pag ipon daw mag-decrease ng 10 kilos. So how about if tatlong lahi na yung baboy natin, so magdi-decrease na din daw ng another 10 kilos. So how about if 4-week cross na yung palabas natin, magdi-decrease na ng 40 kilos. So napakalaking disadvantage, mga ka-livestock, in terms sa genetics. So
Yun yung pinaka base natin talaga sa pag-aalaga natin ng hayop, o kaya specifically ito baboy. So napakahalaga ng genetics. So balik tayo sa usapang breeding, kasi balik tayo doon sa karakteristik ng mga baboy. Dalawang puti lang talaga ang gagawing panginahin o kaya sow. Yun yung gagawing baseline. It's either Landrace or large white, kasi yun lang yung dalawang breed na yun ay may taglay na good mothering ability. So pwede nyo yung i-search mga ka-livestock kung ano yung mga karakteristik ng good mothering ability. Yung Pitrin tsaka Duroc, ginagawa lang talagang terminal bore. But sa apat na sikat na lahi ng baboy mga ka-livestock, yung apat lang talaga yung ginagawang kalimitan na alagaan dito sa Pilipinas, yung Landrace, large white, Duroc, tsaka Pitrin. Kadalasan yung iba, yung terminal bore, 50-50 ng Duroc tsaka Pitrin. Yung ipuan naman na dalawang puti ay yung Landrace tsaka large white. Yun yung ginagawang mama. Pasampahan ng bore na ipuan din na Landrace tsaka Duroc tsaka Pitrin. Ang labas, apat na dugo. Intended na lang talaga mga ka-livestock for meat type yung palabas, kasi may classification yan. Pero halimbawa gusto mong gawing inahin, hindi talaga pwede dahil apat na dugo na yun. Mas lalong hindi na maganda yung labas pag gagawin pa nating inahin, kasi for meat type na yun. At yung ipuan natin na Landrace tsaka large white, doon lang talaga tayo iikot. Kung gusto natin makapagpalabas ng pang bintang baboy, mas mainam Duroc yung tinatawag na GP Duroc yung lalaki. Kasi yung Duroc mga ka-livestock, napagabilis talaga niyang lumaki. Mas maganda yung yung off color na Duroc, wag yung white Duroc, kasi yung white Duroc na yan, resulta yan ng crossbreeding ng it's either Landrace tsaka large white. May lumalabas na white, kasi dominant color kasi ang white mga ka-livestock. Pag Duroc yung mama ng yung sow natin, pasampahan natin yan ng mga puti, magdodominant yung puti, matatabunan yung mga off color na mga baboy. So napaka-importante na alam natin kung paano. So ang resulta niyan, mga fast grower kasi ang Duroc. Napaka malaman ang Duroc. So maganda at matibay sa stress ang Duroc, which is yun yung pinaka-ideal, dahil yung i-grow out natin ang patining, medyo mahabang panahon ng gagawin nating hihintayin. So napaka-importante yan mga ka-livestock na may Duroc blood yung mga patining natin. Sa Pitrin naman, impressive talaga yung mga katawan ng Pitrin, pero in fairness, sa totoong kwento, may kabagalan ang paglaki ng Pitrin, tsaka mahina din sa stress ang Pitrin. Minsan nga hindi ito matibay sa stress.
naobserbaran ko na ito mga ka-livestock dahil may pitrinbor yung papa ko dati nung siniserve niya sa kapitbahay, bigla na lang namatay habang naglalakad. Siguro napagod yun, so hindi matibay sa stress. Yung durok naman, in fairness, matatapang, pero kailangan lang talaga ng magandang pakikitungo natin sa mga durokbor dahil typical na matapang talaga ang durokbor. So depende na yan paano i-handle, but in fairness maganda. Kaya yung durok hindi intended na gagawing mama kasi mahina ang backbone ng durok, so hindi niya makayanan magbuntis. Mahina yung backbone niya, so hindi yan ginagawang inahin. But in fairness, napakaganda ng pangangatawan ng durok, tsaka yung meat quality, tsaka yung growth ng durok, napakabilis. Sa landrace naman, mayroon din kahinaan ng landrace. Yung mga paa ng landrace hindi masyadong matibay, kaya ginawa sa iba, kinu-crossbreed yan sa large white. Itong large white naman, may katabaan talaga itong baboy na ito, yung large white. Kaya crossbreeding talaga ang maganda for meat type. So yun yung tinatawag na meat type. But hanggang dun lang talaga tayo sa pangatlo, for meat type, para ma-achieve natin ang magandang growth ng mga alaga natin. So iwasan na natin apat na cross kung maaari. Kung ipuan yung natin, landrace large white, yung sow natin, hanap tayo ng pure durok o kaya pure landrace. With that, tatlong dugo pa rin na may isang dominant blood. So maganda yung ilalabas. Iwasan na natin yung sobrang cross dahil hindi natin ma-achieve yung potential weight na gusto natin. So medyo malugi tayo sa panahon, tsaka sa pera na i-invest natin dahil mahal ang feeds ngayon. That's all mga ka-livestock. I hope nakapagbigay ako ng kunting kaalaman sa lahat ng mga nalalaman nyo. Happy livestock farming po sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat na magbababoy. That's all and good day.